Thank you po, Ma'am Vivian. Magandang tanghali po sa ating lahat. Ako parehong bagyo na ating minomonitor sa loob ng ating PAR. Yung isa naman pong low pressure area na sa may malapit sa Southern Guam, ito po ay namataan kaninang alas 10 ng umaga, more than 2,200 kilometers po sa silangan ng Eastern Visayas. Kulay pula, ibig sabihin po mataas ang tsansa na ito ay maging isang tropical depression din po or mahinang bagyo. Pero base po sa pinapakita ng ating models sa ating mga analysis, pahilaga po or hindi naman siya papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. So ito naman po yung ating official track, latest track, itong si Tropical Storm Dante. Kung mapapansin po nila, generally northwest or paangat na pakaliwa, babagtasin po sa susunod na 2 araw ang northern portion ng Philippine Sea. At base po sa ating latest track, inaasahang lalabas din dito ng ating PAR bukas ng hapon or gabi. Pero mananatili pa rin po kahit ito'y nasa labasan ng PAR, magpapaibayo pa rin po ito or mag-i-enhance ng southwest monsoon. In terms of intensity naman po, throughout its movement po dito sa may North Philippine Sea sa loob ng PAR, tropical storm pero hindi pa rin natin inaalis yung tsansa na mag-intensify pa ito bilang isang severe tropical storm. Possible din po ito throughout or within the day na magkaroon ng international name. And kung mapapansin din natin, itong kulay dilaw po na circle, associated siya dun sa lawak or diametro ng bagyo. Mula dun sa sentro, nasa around 350 kilometers po ito. Kung kikilos ang bagyo, ang bagyong Dante, pahilagang kanluran, less likely po na maapektuhan directly yung ating mga kababayan po dito sa may extreme northern Luzon. So bukod sa hindi siya magla-landfall, maliit din yung chance na magtataas tayo ng mga wind signals. Coming from Dante po ito. So ito naman po yung ating official track naman po regarding kay Tropical Depression Emong. Ayan, sige po. So kung mapapansin po nila, itong si Bagyong Emong, magkakaroon po ng looping na tinatawag or yung pag-ikot na track na movement po base dito sa ating pinakauling track ng Pag-asa. Ibig sabihin kung ngayon po ay medyo bumababa ng pakaliwa ito, within the next 24 to 36 hours, ay siyang hindi lang re-recurve, no? Kundi lilihis talaga na direksyon, pabaliktad po. Pabalik muli doon sa paakyat na pakanan naman po sa loob ng 2 hanggang 3 araw. So magkakaroon tayo ng looping direction. And at the same time, habang nandito po siya sa West Philippine Sea, hanggang sa araw po ng Friday, ay posibleng lumakas pa ito bilang isang tropical storm base sa ating latest track. Hindi pa rin natin inaalis yung chance na habang malapit siya dito sa may Ilocos region, ay lumakas pa rin ito bilang isang severe tropical storm. Pagsapit po ng Friday, kikilos na ito pahilagang silangan naman po or northeastward, maring bagtasin din po malapit dito sa may Balintang Channel, sa may extreme northern Luzon, at lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility pagsapit po ng gabi pa ng Sabado or umaga ng Linggo. Base po yan sa ating latest track. Yun naman pong lawak na nakikita natin sa ngayon, nasa around 150 kilometers. So ibig sabihin, mas 150 kilometers yung radius, simula po dun sa sentro, yung average niya. So ibig sabihin, mas maliit siya ng konti, pero posible pa rin mahagip ang malaking bahagi po ng Northern Luzon. Currently, nakaka-apekto po itong kulay dilaw na malalakas na hangin, direktang epekto galing kay Emong, dito po sa bahagi ng Northern Luzon, base sa ating latest track. At yung cone of uncertainty, ito din po mahalagang malaman din natin, no? Posibleng bumaba pa ng bahagya
maapektuhan yung sentro ng Bagyong Emong, itong mga areas pa sa may Ilocos Region, sa may Cordillera Region, plus lalawigan po ng Cagayan and Batanes. Ito po yung ating tropical cyclone wind signal number 1 sa ngayon. Meron agad tayong wind signal number 1 at nakaka-apekto na po agad-agad yung malalakas po na hangin dahil malapit na nga sa lupa itong si Bagyong Emong. Meron tayong signal number 1, buong Ilocos Norte, western portion of Ilocos Sur, northwestern portion of La Union, at western portion po of Pangasinan. So base sa ating latest track, posible pa na madagdagan itong mga lugar na magkakaroon po ng mga wind signals or babala sa hangin sa loob po ng 2 araw. At dahil nga posibleng lumakas pa ito bilang isang tropical storm, posibleng magtaas din po tayo na hanggang wind signal number 2 dito sa mga areas po sa Cordillera at saka po sa Ilocos Region. So lagi po tayo magantabay sa ating mga updates. Ito naman yung masasabi nating mas mahalaga po sa ngayon na malaman, no? Itong mga magiging pag-ulan natin sa loob ng 3 araw, lalo na po for the next 24 to 36 hours, yan po yung pinakang crucial dahil mas maraming lugar po maapektuhan, hindi lang po ng habagat, kundi directly po coming na rin dito kay Bagyong Emong, dito sa may West Philippine Sea. Meron tayong pula, kulay pula po associated sa more than 200 millimeters na dami ng ulan. By nature po, yung mga pag-ulan na ito, no, ay heavy to at times intense and at times torrential rains po. No? Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro hanggang bukas ng tanghali. Pinakamalalakas yung pag-ulan, ito po ay dahil sa habagat. Yun naman pong kulay orange, 100 to 200 millimeters sa dami ng ulan. Nandyan pa rin po yung mga possibilities ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Dito po sa La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan. Dito sa Metro Manila, 100 to 200 millimeters din po, maging sa Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, at ilang pang bahagi po ng Luzon. Hanggang dito sa may Bicol Region, actually possible po na umabot din sa 100 millimeters ang dami ng ulan. Sa Visayas, affected din po ng hanggang 100 millimeters sa dami ng ulan ang Antique and Iloilo, kaya may chance pa rin po ng mga pagbaha. Given na rin na nagkaroon po tayo ng mga pag-ulan nitong mga nagdaang araw. Bukas naman po ng hapon, or Thursday ng hapon hanggang Friday ng hapon, ito yung times po no, na pinakamalapit itong si Bagyong Emong dito sa may Ilocos Region. So we're seeing na mas mag-i-intensify pa po yung mga pag-ulan natin dito sa may Ilocos Region, lalo na po sa La Union, Pangasinan, and Zambales dahil magkakaroon na rin ng interaksyon yung habagat doon sa Bagyong Emong. Possible po na umabot pa rin siya sa more than 200 millimeters yung dami ng ulan. Yung kulay orange naman po, or 100 to 200 millimeters na dami ng ulan, possible po Thursday to Friday dito sa natitirang bahagi ng Ilocos Region, Abra, Benguet, Tarlac, Bataan, Pampanga, Bulacan, pababa po ng Cavite, Batangas, and Occidental Mindoro. And over Metro Manila po, possible magkaroon ng bahagyang pagbaba po ng dami ng ulan na babagsak po simula po bukas hanggang sa Friday. Pero magkakaroon pa rin po at times ng malalakas na mga bugso ng ulan, gayon din sa Rizal, Laguna, Quezon, Nueva Ecija, paakyat po ng Nueva Vizcaya, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, Apayao, hanggang dito po sa Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, at lalawigan po ng Palawan. Then pagsapit po ng Friday ng tanghali hanggang Sabado ng tanghali, ito po yung times na nasa itaas na po ng Batanes ang Bagyong Emong at nakakaapekto pa rin po yung habagat natin, no? Lalo na sa may western side of Luzon. So asahan pa rin yung pinakamalalakas na ulan over La Union, Pangasinan, and Zambales, habang meron pa rin tayong 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan dito po sa Ilocos Provinces, Abra, Benguet, Bataan, Occidental Mindoro po at lalawigan ng Palawan. Bukod po dun sa direktang epekto nitong si Bagyong Emong, yung mga wind signals po natin kanina, direktang galing sa bagyo, pero itong mga lugar na nakikita po natin ay mga hangin naman po na galing sa southwest monsoon. Mayroon tayong mga pabugso-bugsong hangin, hindi naman po siya consistent or persistent na bugso, no? Pero paminsan-minsan makakaranas po tayo niyan sa Zambales, Bataan, Bulacan, Aurora, and Metro Manila ngayong araw. Gayun din sa buong Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, buong Visayas, Zamboanga del Norte, hanggang dito po sa may Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Dinagat Islands, Davao Occidental, and Davao Oriental. Lahat po yan ay dahil po sa habagat. Then by tomorrow and Friday, kung mapapansin din po nila yung mga lugar na affected, throughout the country po na magpa-persist pa rin yung pabugso-bugsong hangin, epekto po ng southwest monsoon,
kahit pagsapit po ng Friday and Saturday, unti-unting lalayo na po itong ating mga bagyong minomonitor. Pagdating naman po sa sea conditions, sa ngayon, wala pa naman tayong nakataas po na gale warning, pero yung ating mga may wind signals po kanina, yung mga nabanggit natin sa may Ilocos region, automatically po suspended yung sea travel for all types of sea vessels. And then nasa sa inyong mga Coast Guard na rin po, no, lalo na kung napapansin nila na malakas yung ulan, eventually po lalakas din yung ating mga hangin dyan at tataas yung mga pag-alaw. Nasa sa inyong Coast Guards din po kung magkakaroon ng mga sea travel suspensions, especially po sa mga maliliit na sasakyang pandagat. At as of 11 in the morning po, meron tayong nakataas na heavy rainfall warning. Ibig sabihin, meron tayong naobserbahan na malalakas na ulan in the last hour at posibleng magpatuloy yan in the next 2 hours. Red warning po tayo, or ibig sabihin, torrential rains ang posible sa lalawigan ng Zambales. Take action na po, no? Lalo na kung kinakailangan ng mga rescue and evacuations sa inyong lugar at tumaas ang tubig. Orange naman po, orange rainfall warning ang nakataas sa bahagi ng Tarlac, buong Pampanga at Bataan, bahagi ng Bulacan, maging dito rin po sa Metro Manila at sa Cavite. Ito po ay dahil sa habagat at meron tayong yellow warning sa natitirang bahagi pa po ng Tarlac. Rest of Bulacan, buong Rizal, meron pa rin heavy rains, buong Laguna and buong Batangas. Meron din po tayong rainfall warning sa may norte naman po, no? Itong sa may Ilocos Norte at Ilocos Sur, yan po ay direktang epekto na nitong si Bagyong Emong. Dito sa may areas po ng natitirang bahagi pa ng Cordillera in Ilocos Region, meron din po mga pag-ulan na asahan. Sa Abra, meron tayong yellow warning. At sa may Kababuyan Islands. Habang dito naman po sa may Southern Luzon and Visayas, asahan din po yung malalakas na ulan sa susunod na mga oras. Meron tayong red warning po sa malaking bahagi ng Occidental Mindoro, orange warning for the rest of Occidental Mindoro, and yellow warning naman po for the next 2 hours, heavy rains po sa Antique, Iloilo, Guimaras at hilagang bahagi po ng Negros Occidental. So yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa.